One of the most dramatic stories of transformation in the Bible is that of a man named Zacchaeus. Isa siya na napakakaiba at napakabilis na naging pagbabago sa kanyang buhay nang ang Panginoong Hesus ay nakaulayaw niya, nakadaupang palad at nakausap. Ito ang ating pag-aaral, pinamagitan natin, Zacchaeus, let it go. Dear God, we thank you that you are involved in our daily life. Salamat, Panginoon, na sa pang-araw-araw na buhay namin, kayo'y sangkot, nagtuturo, nagtutuwid, tumutulong, nagpapalakas, at nagbibigay ng ginhawa. Turuan niyo kami ngayon, Panginoon, na sa kasaysayan ni Zacchaeus ay makapulot kami ng aral para sa aming mga sarili-sariling buhay at ganoon din sa aming pakikipagkapwa sa mga nasa paligid namin. Forgive us our sins, O God. Cleanse us. Enable us to hear your voice, to follow in your footsteps. Enable us, O Lord, to bear fruits of righteousness in our lives. Teach us through the story of this wonderful man. In the name of Jesus we pray. We shall be reading Luke 19 verses 1 to 10. Jesus was going through Jericho where a man named Zacchaeus lived. He was in charge of collecting taxes and was very rich. Jesus was heading his way, and Zacchaeus wanted to see what he was like. But Zacchaeus was a short man and could not see over the crowd. So he ran ahead and climbed up into a sycamore tree. When Jesus got there, he looked up and said, Zacchaeus, hurry down. I want to stay with you today. Zacchaeus hurried down and gladly welcomed Jesus. Everyone who saw this started grumbling. This man Zacchaeus is a sinner, and Jesus is going home to eat with him. Later that day, Zacchaeus stood up and said to the Lord, I will give half of my property to the poor, and I will now pay back 4 times as much to everyone I have ever cheated. Jesus said to Zacchaeus, today you and your family have been saved. The Son of Man came to seek for and to save people who are lost. And may the Lord guide us to see what must be seen in this fantastic story. At isa-isahin natin balikan ang mga detalye para kapulutan natin ng mga pang-araw-araw na leksyon. Verses 1 to 2, Jesus was going through Jericho where a man named Zacchaeus lived. He was in charge of collecting taxes and was very rich. Now, Jericho was considered a very sinful city. And no prophet had been there in a long time. Walang pumupunta doon, tumutungtong na propeta sa lugar na ito, hanggang dinalaw ito ni Jesus. Hindi sinabi sa atin kung bakit siya nagpunta, pero hindi naman mahirap makita kung bakit. Madalas ang Panginoon ay nagpupunta sa mga lugar na ang lalayo, may sadya lang pala na isang tao, at nakita natin dito sa naganap kung ano ang sadya niya sa lugar na ito. Ang main character ng kwento, aside from the Lord, was a man named Zacchaeus, who was a chief tax collector. He was considered sinful, corrupt, and a traitor. Why? Then, as now, in many governments, napaka-tempting na posisyon yung tax collection. Napakadaling matukso na mandaya, hisingilin mo ng, hingan mo ng mga lagay, yung mga nagbabayad ng buwis, para huwag mong taasan ng buwis na babayaran niya, na kahit nagbigay na sa'yo ng lagay, tubo pa rin sila kaysa bayaran nila yung full tax. At marami sa kinokolekta ng mga tax collectors, dapat i-engreso nila, ibibigay nila sa government, hindi naman lahat binibigay nila, maraming natitira sa kanilang sarili, nagyayamanan tuloy sila. What made the sin of Zacchaeus doubly repulsive was that the government was a foreign one. Israel was under the rule of Rome at that time, and so it was considered, that you are a traitor if you collaborated with the occupying forces. Kumbaga, ang gobyerno ay hawak ng foreigner, ng mga Romano, at kung ikaw ay mangungulekta ng buwis sa iyong mga sariling kababayan para isubmit mo sa Roman government, nagiging doble tuloy na sama ang tingin sa iyo ng mga karaniwang tao. So that was his tag. He was corrupt, he was a traitor, he was a sinner. But also, because of that, he was a religious and a social outcast. Pagka ikaw ay itinatrato ng iyong bayan na taksil, pagkatapos masamang tao pa na sinisipsip ang dugo nila para ibigay mo sa mga Romans at marami kang itinitira para sa iyong sarili,
Natural lang na maraming lalayo sa iyo, iiwas sa iyo. And the religious people in Israel will never socialize with anybody who is labeled a sinner. So without the Bible telling us, but with knowledge of history and culture of Israel, we know that Zacchaeus must have been a very isolated, lonely man. Hindi siya pinakikitaan ng mabuti ng mga kababayan niya, hindi siya naiimbita sa mga lakaran, hindi siya kahalubilo nila. And that was his problem and need. Verses 3 to 4. Jesus was heading his way, and Zacchaeus wanted to see what he was like. But Zacchaeus was a short man and could not see over the crowd. So he ran ahead and climbed up in a sycamore tree. Dito, nagkakaroon tayo ng clue sa nangyayaring relasyon niya sa mga kababayan niya, sa kanyang kasama doon sa city na ito ng Jericho. So si Zacchaeus, marami nang nababalitaan tungkol kay Jesus at nung malaman niyang paparating si Jesus sa kanilang sariling bayan, nagpasya siya. Pupunta ako, titingnan ko, baguusyoso ako, gusto kong malaman ng maraming bagay tungkol dito sa Jesus na ito. Pero hindi siya katangkaran. At nung dumating siya doon sa kalsada na marami nang nakapilang mga tao, hindi siya makasiksik. So nakita natin, kahit mataas ang ranggo niya sa lipunan, kahit mataas siyang opisyal ng gobyerno, hindi siya pinasingit ng mga tao para makarating doon sa harap, para makita niya si Jesus na daraan. Kaya kinailangan niyang umakyat ng isang puno, maglambitin doon, para makita niya pag dumaan si Jesus. Hindi siya pinagbigyan ng mga kababayan niya na makarating doon sa harapan. At dahil matatangkad yung mga tao, kaysa sa kanya, wala siyang makikita. Kaya umakyat siya. Agad-agad makikita natin kung gaano ka-sincere si Zacchaeus na makita man lamang si Jesus. Despite his high civic, financial, and social position, he did a very unglamorous act, a very humbling act. He climbed a tree. Para siyang isang bata na umakyat ng puno dahil may dadaang parada para makita niya yung dumaraan. At hindi ito bagay ginagawa ng isang may edad na, lalo pangat mataas ang ranggo mo sa lipunan, pero ginawa niya. May hadlang para makita niya si Jesus at yun ay kanyang height. At yung mga taong ayaw siyang pagbigyan, gumawa siya ng paraan, umakyat siya ng puno. Luke 19:5. When Jesus got there, he looked up and said, Zacchaeus, hurry down, I want to stay with you today. So wala pa si Jesus, puno na yung kalye ng mga nag-uusyoso, may mga sincere siguro, may mga usyoso lamang. Kaya nung oras na dumaan si Jesus, ay tumingin siya sa taas, nakita niya si Zacchaeus na nakabitin doon sa puno. O paaring nakaupo sa isang sanga, o ano man ang kanyang posture doon. At tinawag niya by name. So niya, Zacchaeus, bumaba ka dyan, sa bahay mo ako pupunta, sa iyo ako kakain, doon ako magpapahinga. At maaaring doon siya natulog kung nagpalipas siya ng gabi. Hindi naman pwede maglakbay ka sa isang lungsod, naalis ka rin the same day, kasi naglalakad ka lang. Malayo yung susunod na lungsod because the next city after Jericho was already Jerusalem. Malayong lakarin yun. So kailangan mag-overnight ka. Bukas ng umaga ka nung aalis para makarating sa next city bago dumilim. But what is very important here was that Jesus honored Zacchaeus' act. And Zacchaeus' interest in Jesus. Walang lingid kay Jesus. Sa dinami-rami ng mga tao, yung iba mas malapit sa kanya kaysa dahil nasa lupa, nasa ground, malapit sa kanya dahil yung kalsada makipot, yung malayo at nandun sa puno ang tinawag niya. Maaaring sa dinami-rami ng mga tao, si Zacchaeus lang ang nakitaan niya ng genuine, honest, sincere interest. Kaya siya ang tinawag. Maaaring alam ng Panginoon na hindi naman madali para sa isang taong hindi naman bata na umakyat ng puno. So the Lord honored Zacchaeus' intention and even his sacrifice just to be there to be able to see him. So sabi niya, bumaba ka dyan, sa iyo kong bahay tutuloy. Luke 19:6, Zacchaeus hurried down and gladly welcomed Jesus. Si Zacchaeus at ang Panginoong Jesus ay parehong, kung tutuusin ay nag-take sila ng risk. Pareho silang may ginawa na isang bagay na maaaring magbunga ng hindi mabuti para sa kanila. Pwedeng si Jesus ay mapintasan ng mga tao dahil sa dinami-rami ng priests doon sa lugar na yon, sa dinami-rami ng mga manong at mga religyoso, sa dinami-rami ng mga pwedeng matawag na religious or holy people,
Doon pa siya pumunta sa bahay ng isang sinner na hindi pupuntahan ng mga self-respecting religious Jews. So siguradong may risk na ginawa ang Panginoon na sa kanya pa, kay Zacchaeus pa niya pinili na sumama. At may risk din si Zacchaeus by welcoming Jesus and knowing what happens when people welcome Jesus into their lives. He would have to open his life for examination and correction. Kaya may mga taong ayaw nilang umaattend sa church, ayaw attend sa Bible study, ayaw makikipag-usap sa mga counselors or religious leaders, ayaw nila na yung buhay nila, yung kasalanan nila, yung tinatago-tago nila, matapunan ng liwanag. So both of them took this risk. Jesus, the risk of being unpopular, making a very unpopular choice, and Zacchaeus, risking his lifestyle, risking life as he knew it, because Jesus, of course, would rearrange his life the moment he allowed Jesus to do so. So pareho sila, nagsalubong sila sa gitna, pareho silang merong ginawa para may mangyari. Luke 19:7. Everyone who saw this started grumbling. This man Zacchaeus is a sinner, and Jesus is going home to eat with him. See? Tama, may risk talaga. At ito ang naging reklamo ng mga tao. Sabi, itong taong to makasalanan, sa dinami-rami natin dito na hindi makasalanan, hindi sa atin nagpunta, hindi tayo ang tinawag by name, si Zacchaeus pa. So, they took offense at this. In fact, yan ang reklamo ng maraming relihiyoso tungkol kay Jesus. Sa Luke 7:34, mayroong echo of this reklamo. But Jesus, the Son of Man, goes around eating and drinking, you say. Jesus eats and drinks too much. He is even a friend of tax collectors and sinners. Jesus was known as a friend of tax collectors and sinners, while everybody else who was religious or decent would be an enemy of tax collectors and sinners. Kaya diyan pa lang nakikita na natin ang pinagkaiba ni Jesus. Siya ay lumalapit at pinapalapit niya sa kanya ang mga itinatapon, itinatakwil ng lipunan. Yung itinuturing na masama, marumi, hindi karapat-dapat, yun ang pinupuntahan niya. Yun ang tinatanggap niya. At yun naman, pag tumanggap din sa kanya, may napakagandang nangyayari. Hindi kalabis ang isipin na ang talagang sinadya ni Jesus dito sa Jericho ay si Zacchaeus. Dahil wala na namang inireport yung scripture na naganap after this. Yun lang talaga ang kwento. Parang nung si Jesus ay tumawid ng lawa para lang puntahan ng isang lalaking tinitirhan ng masasamang espiritu yung kanyang katawan. Kaisa-isang lalaki ang pinuntahan niya, tinawid niya yung buong lawa na yun. That's how the Lord loves. Hindi laging dinadaan sa dami, pinapadama niya ang kanyang pag-ibig, ang kanyang atensyon, kahit sa mga isa lang na individual. So, hindi na sinabi sa atin ng Biblia ang mga detalye ng nangyari sa bahay ni Zacchaeus, anong pinag-usapan nila, pero hindi naman mahirap isipin kung anong pwede nilang pag-usapan. Kasi kahit naman saan nagpupunta ang Panginoon, ang pinag-uusapan is the kingdom of God. Ang pinag-uusapan is repentance. People should return to God, should give up their sins, and have a new life. At sikita natin na iyon ang naganap dahil sa sinabi ni Zacchaeus sa Luke 19:8. Later that day, Zacchaeus stood up and said to the Lord, I will give half of my property to the poor, and I will now pay back 4 times as much to everyone I have ever cheated. Kumbaga, si Zacchaeus was touched in a most sensitive part of his life, in his pocket. Tax collector, maraming dinaya, binaliwala na magalit sa kanyang mga kababayan niya, binaliwala na siya ay mapuwera sa lipunan, basta dumami lang ang pera niya. So napakahalaga sa kanya yung pera. At kitang-kita mo, na yun naman ang unang-una agad na isinuko niya sa Diyos. Parang yung babae na sinasabing masamang babae yon, sinasabi na iba na prostitute, ang unang-unang isinuko niya sa Panginoon na yung kanyang pabango, na ginagamit niya siguro sa pagpapabango, pang-aakit ng mga customer niya, pero ngayon yun ang ibinuhos niya sa Panginoon, kasi yun ang mahalaga sa kanya. Ito namang si Zacchaeus, ano mahalaga sa kanya? Pera. Kaya kitang-kita natin na sobrang tinablan siya ng pag-ibig, ng pagtuturo, pagtutuwid ng Panginoon, na kung ano yung dating pinupoon niya, dinidiyos-diyos siya na pera, yun ang agad-agad niyang isinuko sa Panginoon. Sabi niya, ang kalahati po ng lahat ng pera ko, ibibigay ko sa mahihirap. At hindi lang yun.
lahat po ng dinaya ko, ibabalik ko ang dinaya ko times 4. 4 times. Zacchaeus would do what was legal. Because according to both Roman and Jewish laws, when you cheat anybody, pag binayaran mo, times 4. So Zacchaeus would do what was legal, and Zacchaeus would also do what was more than legal, in fact, what was moral. Half of his wealth, ibibigay niya sa mahihirap. Malamang wala nang natira sa kanya eh. Kalahati ba naman ibibigay mo sa mahihirap? Tapos lahat ng dinaya mo, times 4, ibabalik mo. Eh ano pang natira sa'yo? Bakit ibibigay ng isang lalaking ang buong karir niya sa buhay ay magparami ng pera kahit pa nga hindi maganda yung paraan? Bakit niya ibibigay ito ngayon kung hindi siya nakakita ng mas mainam, mas maganda? Yung kinukwento ni Lord na yung lalaki na nagtitrade siya, pero nung nakita niya yung one great pearl of great value, lahat ng pera niya, ibinayad niya para doon at makuha lang niya yung pearl of great value. Nakakita siya ng tunay niyang kailangan, ng tunay na mahalaga. At yung kanyang relasyon kay Jesus. Ang relasyon niya sa Diyos Ama sa langit. Ang buhay na matuwid, buhay na malinis, buhay na kaibig-ibig sa Diyos. Natagpuan ni Zacchaeus. Kaya sabi niya, ibabalik ko ito. At kayang-kaya niyang ibalik lahat times 4. Kasi ang tax collectors may notebook, meron silang records like all accountants and auditors. Nakatago sa kanila yung mga record, mga transactions, magkano siningil niya kay ganito, alam na alam niya kung magkano yung daya doon. Kaya magkakaroon ng times 4. At sabi ng Panginoon sa Luke 19:9-10, Jesus said to Zacchaeus, "Today, you and your family have been saved. The Son of Man came to look for and to save people who are lost." Now, when you say saved, usually, ang immediate reaction ng mga Bible-believing evangelical Christians is saved from hell, nagkaroon ng eternal life. We believe that that happened. Siyempre, ang unang isa-save ng Panginoon sa taong ito, yung kanyang espiritu, no? Yung kanyang eternal life. Pero marami pang ibig sabihin ng salvation. Hindi lang salvation from hell in the next life, but also salvation from hell in this life. Here, Jesus affirms Zacchaeus' change of heart. His tokens of transformation. And Jesus affirms Zacchaeus' salvation. Na-affirm niya. Sabi niya, tama ka, tunay nga, dumating na sa iyo at sa iyong pamilya ang kaligtasan. Salvation from personal sin and a simple lifestyle. Like in our lives, Jesus gives salvation from our personal sin and sinful lifestyles. It happened. But there's also salvation from social and religious condemnation and isolation. Dahil magbabagong buhay na si Zacchaeus, dahil sa talab ng salita ni Jesus sa kanya, isosoli niya ang mga dinaya niya, times 4 pa. Dito ang tuwa yung mga dinaya niya dahil para nagkaroon lang sila ng savings na ang laki-laki pa ng interest. Pagkatapos mamimigay pa siya ng kalahati ng kayamanan niya sa mahihirap. Biglang pag-alis ni Jesus sa bayan na ito, hindi na nag-iisa si Zacchaeus. Hindi na siya outsider sa kanyang sariling kababayan. Hindi na siya puwera dahil sumunod siya kay Jesus. Ginawa niya ang tama. Mawawala ang galit sa kanya ng mga tao, marerestore ang relationship niya with people. So he was saved from his aloneness, from his isolation. He was saved from his misery, from his being a social outcast. And also he was saved from spiritual judgment. Kaya pag sinabi ng Panginoon, today salvation has come to this house, maraming layers of meaning yon. At lahat yon valid. What could happen in a day? Ano kaya at kung si Zacchaeus ay nabalitaan nandun si Jesus pero tinamad lumabas ng bahay? Nakakatamad naman ang init-init. O kaya nakakatamad naman ang ginaw-ginaw. Ganun lang naman ang choice mo sa Israel eh. Ang init-init o ang ginaw-ginaw. Nakakatamad naman, meron akong sinusitis ngayon. Nakakatamad, meron akong headache. Marami pa akong labahin. Nakakatamad naman, mamamalansya pa ako. Nakakatamad, magmomol pa ako, may gagawin pa ako. Hayaan nang magdaan-daan, pabalik-balik yung Jesus na yan, saka na lang ako titingin. Do you know that Jesus went to Jericho? But Jesus also goes to Jerichos for people like Zacchaeus, like you and me. Nang ating puso ay para ring Jericho. Pinupuntahan ni Jesus. Pero ang point, do you do your part? Pag ba may kumakanta tungkol sa pag-ibig ng Diyos, tungkol sa mga katuruan ng Diyos ay
Tumitigil ka ba para makinig? O text ka lang ng text, daldal ka ng daldal, di ka nakikinig. Pag ba may nagyayaya sa'yo, attend tayo ng prayer meeting o Bible study, busy ako, magdadahilan o umaakyat ka ba ng puno para lang makita si Jesus? Gumagawa ka ng paraan para yung mga hadlang ay malampasan. Ang hadlang kay Zacchaeus, yung kanyang physical height. Sa atin maraming hadlang para ka lumapit kay Jesus, para ka makinig. Trabaho, may ibang activities, ibang choices, mood, etc. Ano man yun, ganun lang din sa buhay natin yun. Iba-iba lang ng anyo. Pero merong isang katotohanan para sa lahat. Lagi kang pinupuntahan ni Jesus, pero laging may hadlang para ikaw ay pumunta rin doon at magpakita at para makita mo si Jesus. Si Zacchaeus, ang itinuturo niya sa ating lesson, nilampasan niya yung hadlang na yon. Hindi siya nagpatalo sa hindrance. Hindi yung, ang dami namang tao dito, hindi ako makasingit, makauwi na nga. May mga ganun madaling sumuko. Madaling mag-give up, ayaw magpursige. Hindi ka ngayon makakaakyat doon sa puno mo at di ka matatawag ni Jesus. Pero kung tulad tayo ni Zacchaeus, nagsisikap, nagpapakasipag, pupunta at pupunta si Jesus sa ating Jericho, lalabas at lalabas tayo ng ating comfort zone, ng ating bahay, ng ating usual activity. Paglalaanan natin ng pansin si Jesus at pag binigyan natin siya ng pansin, tayo ipapansin din niya. At tulad ni Zacchaeus, makikipagniig din sa atin ng Panginoon. Hindi na sa bahay natin papasok, pero sa ating puso, sa ating isip. Jesus saves people from personal sin and sinful lifestyles by teaching and empowering them to change. And that is not only for Zacchaeus, but also for us. Anong mga pagbabago ang dapat mangyari sa buhay natin para masabi ni Jesus na, indeed, salvation has come to you. Indeed, you are already saved. Saved from hell in eternal life, but also saved from hell in this life. Saved from your selfishness, saved from your greed, saved from your vices, saved from what you have been doing that actually destroys you, but also alienates you from everyone else. We need to be saved from our own vices, from our own misguided principles, from our very materialistic orientation to the point that we sacrifice human relations just to have more money or just to get more for ourselves. Jesus also saves us from that terrible situation. Jesus saves people from needless social, religious condemnation and isolation by assimilating them into the social and spiritual community through a changed life. In other words, kaya may church, kaya may fellowship. Pag si Jesus pinapasok mo sa iyong Jericho, sa iyong puso, sa iyong buhay, sa iyong isip, ang gagawin ni Jesus ay tuturuan ka, aakayin ka, at isasali ka sa family of God para may mga kasama ka sa buhay, para hindi ka nag-iisa. Para sa iyong mga pagsubok, mga trial, meron kang karamay, sa iyong mga kalungkutan, meron kang kasama. That's what the church is for. That's what the fellowship is for. But then, do all people who attend church actually get the benefit of being saved from isolation and loneliness and aloneness? Again, you have to invest something so that you could be part of the fellowship. Tulad ni Zacchaeus, umakyat ng puno, gumawa ng paraan. So para ka maging close sa mga kapatiran, ganun din yun, you invest time. Pumupunta ka, dumadalo ka sa mga may sakit, nagvo-volunteer ka sa mga ministries, uma-attend ka ng mga meeting, ng mga klase, ng mga kung ano-ano, para may makakilala ka, makapalagayang loob, para maging member ka ng community. Ang intention ng Panginoon, dahil mahal niya tayo, yung hindi tayo mapag-isa. Gusto niya maging member tayo ng community para meron tayong kahati sa ating mga lungkot, sa ating mga hirap. Pero siyempre, nakikihati ka rin sa lungkot at hirap ng iba. But, are we willing to be like Zacchaeus? To do as Zacchaeus? To climb our sycamore trees, whatever those trees are. So we fellowship with others, especially God's people, the community of God's people. Surely, Zacchaeus was restored to his community because of what he promised he would do. Jesus saves people from spiritual damnation and judgment by leading them to repentance and rebirth. Kaya nasabi ng Panginoon, indeed, salvation has come to this house.
2 Corinthians 5:17, anyone who belongs to Christ is a new person. The past is forgotten and everything is new. Yun ang goal din natin, magkaroon ng bagong pagkatao. Hindi lang repair, a complete restoration. Bagong pananaw, bagong buhay, bagong estilo, bagong mga pangarap, bagong mga minimithi, bagong mga values sa buhay. Now, Jesus came to Jericho, but Jesus comes into people's worlds as well. So, yung Jericho, naging symbol na rin. Diba, sabi natin, ang Jericho, walang dumadalaw na prophet. It was spiritually barren. Maraming buhay ganyan, spiritually barren, parang hindi dinadalaw ng Espiritu ng Diyos. Then comes Jesus. Then comes Jesus saying, Zacchaeus, get down from the tree. I honor your labor climbing the tree just to see me. Now I'm going to stay in your house. But people have to do as Zacchaeus. Go out to see and hear Jesus. Whatever that means in your life now. What going out must you do? From where should you go out? And to where should you go out to? Para mas makita mo si Jesus, mas maintindihan mo siya, at para rin pahalagahan niya ang ginawa mo at magpunta siya sa iyong tahanan. People have to do as Zacchaeus, overcome obstacles in seeing Jesus. Kayo lahat narito, you must have overcome several obstacles. Gaano karami sa inyo yung muntik nang hindi makarating ngayon? For whatever reason, baka may pumipigil, may ibang dapat gawin, may ibang kailangan gawin, pero matagumpay kayo, narito kayo ngayon. You made an effort. And you know, because you made an effort, Jesus will come into your house. Sa handa ka. Kasi sabi ni Jesus, bumaba ka, pupunta ako sa bahay mo. Paano ko sinabi ni Zacchaeus, ay, wala po kami pagkain sa bahay ngayon, sa iba na lang kayo pumunta muna. Ngayon, marami pa yung bahay namin, huwag muna kayo doon pumunta. Or, aalis ako ngayon, may pupuntahan ako, hindi ko kayo pwedeng entertainin. May ganun inaalok na ni Jesus, sila na naman na may dahilan. Niyayaya na, inaalok na, tatanggi pa. So, who are these obstacles and what are these obstacles? Crowds. As in the case of Zacchaeus. His height is being too short, and some people, they're being too tall. People are never small enough to use by God, but there are many people who are too big for God's use. Masyadong malaki ang opinion sa kanilang sarili, masyadong pagpapahalaga sa sarili, hindi tuloy magamit ng Panginoon. Dapat lahat yan tinitingnan. Of course, we have to overcome also fears and inconveniences. There's always an inconvenience to make an effort to see Jesus. But there's one big obstacle in the case of Zacchaeus, possessions. Mga ari-arian, pera, koleksyon niya ng kayamanan. In the case of Zacchaeus, one great obstacle was his tons of possessions. His extra baggage in his life. And so to these possessions, ang sinasabi natin, let it go. Tulad ng ginawa ni Zacchaeus, binitawan yung hawak-hawak. Paano ka hahawak sa kamay ng Panginoon kung yung kamay mo punong-puno ng hawak mong baggage? Binitawan. Ano ang baggage na dapat nating bitawan kung serious tayo na gusto nating sumunod kay Jesus? Kung serious tayo na gusto nating pagharian tayo ni Jesus at ma-restore tayo at masabi ni Jesus, tunay nga, saved ka na. May bibitawan Dapat suriin ng bawat isa kung ano yon. Kasi iba-iba, pero may isa lang katotohanan. Laging may hawak tayo na sagabal para buong-buo tayong makipaghawakan ng kamay kay Jesus. Kung minsan, maliit lang yung hawak mo, so nakakahawak ka rin kay Jesus. Partly, meron na ang laki-laki, kanya-kanya. Pero pare-parehong merong dapat pagsusuri na gawin. Let it go. Whatever it is that you know hinders your spiritual growth. Mark 10:23-25. Jesus looked around and said to his disciples, it's hard for rich people to get into God's kingdom. The disciples were shocked to hear this. So Jesus told them again, it's terribly hard to get into God's kingdom. In fact, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich person to get into God's kingdom. So here, ano bang sinasabi ni Lord? Yung mga rich daw, mahirap pumasok sa kaharian ng langit. At hindi lang rich in terms of money yan. You could be rich in material wealth, you could be rich in habits and vices that are incompatible with spirituality.
You could be full of ideas and ideologies and religious beliefs that stop you from knowing Jesus. You could be rich in connections, relationships that hinder you from developing your relationship with God. So yung rich na yon, again, could be universalized to symbolize anything that you value above God. And because you value it above God, you are not able to develop a good relationship with God because you're always holding on to something. That's why you've got to let it go. People have to do as Zacchaeus even now, open their homes to Jesus. Revelation 3:20, listen, sabi ng Panginoon, I am standing and knocking at your door. If you hear my voice and open the door, I will come in and we will eat together. Ang ganda ng imagery. Sa ancient Israel, like in all many Bedouin cultures, mga cultures sa Middle East na mga nakatira sa desierto, when you eat with somebody, it means you are willing to die for him or for her. So, kung merong isang tent dweller na dumadaan ka, pinakain ka niya sa kanyang tent, ibig sabihin nun, walang gagalaw sa'yo, walang pwedeng manakit sa'yo o pumatay sa'yo sa lugar na yon na hindi muna siya ang unang kailangan patayin nila dahil He will give you His life. That's what it meant to share a meal. You don't just share a meal with people that you are not willing to die for. Kaya pag sinabi ni Jesus, kumakatok ako sa pinto mo, pagbuksan mo lang ako, ganitong gagawin natin, magsasalo tayong kumain. Jesus is saying, I'll give you my life. I will protect you. I will give you everything. But you have to open the door. Kaya yung sinasabi sa Psalm 23, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Yun daw ang ginagawa ng ating shepherd. Ipinaghahain tayo, nakitang-kita ng ating mga kalaban. At pagkatapos, uupo tayo doon at dudulog, kakain kasama siya. Ang sinasabi noon, ipoproteka ng Panginoong Jesus mula sa iyong mga kalaban. Kaya napakahalaga nung image rin ng Lord's Supper na nagpakain si Jesus ng kanyang mga disipulo na inuulit-ulit natin ngayon, sinasariwa sa ating Lord's Supper na the Lord is the host of the supper. The Lord gives His life to everyone who partakes of that supper. Importanteng mangunawa. At sinasabi dito sa Revelation, pagbuksan mo lang ako, sasaluhan kita. Tulad ng ginawa niya kay Zacchaeus, umakyat ka lang dyan sa puno, sasaluhan kita. Bumaba ka lang dyan at dalhin mo ako sa bahay mo, sasaluhan kita. At ang lahat ng ibig sabihin sa buhay natin, mga kapatid, Jesus is knocking at the door of your heart. He likes to give you His life. He likes to protect you. He likes to give you salvation from eternal damnation, from the many little hells of life today that could be solved, that could be overcome when we apply the teachings of Jesus in our lives. Sabi niya, but will you open the door? People have to do as Zacchaeus, be willing to be taught, corrected, and changed. Remember, you read the Bible to change your life. Not only to be entertained or to be amused or to become wiser, to become more intelligent. We approach God's throne so God can change us. From glory to glory to glory. There must always be this readiness, this openness, this willingness to be changed for the better. Huwag tigasan ng puso. Kaya sinasabi sa scripture, today, when you hear His word, do not harden your heart as in the rebellion. Pag tinamaan ka, pasalamat ka. Pag tinamaan ka ng salita ng Diyos, you are blessed. Dahil may mapapala ka kung susundin mo ang tumatama. At ngayon siguro, lumilinaw sa ating mga isip kung ano ang tinutukoy ng Espiritu na kailangan natin gawing pagbubukas. Merong mga tao, bukas na yung sala para kay Jesus. Pero yung kwarto, hindi pa. Yung kusina, hindi pa. Partial lang. Parang welcome sa akin si Jesus as Lord of Sundays, but not Lord of my Mondays and Tuesdays, etc. Na partial lang ang pag-obey. Partial lamang ang pag-submit sa Panginoon. A one-half Christian is a one-whole nonsense. A one-half believer is not a believer. Kaya ang dapat natin laging i-train, ibigay ang todo. Tulad ng ginawa ni Zacchaeus. Half of my property, I'm going to give to the poor. The other half, ibabayad ko sa lahat ng dinaya ko. So actually, wala nang natira sa akin. Hindi naman hinihingi ng Panginoon lahat ng pera nyo. Kasi kanya-kanya naman tayo ng kung ano yung genius mo eh. Ano ba yung genius mo? Bisyo? Yun ang ibigay mo sa Panginoon. Ano ba yung naging hadlang para ka maging mabuti?
Yun ang ibigay mo sa Panginoon. Dahil importante na nakikita natin yung pag-submit. When you submit to the Lord, doon ka palang magiging empty, doon ka palang magkakaroon ng space para mapuno ng gusto niyang ilagay. At maaaring ang ibalik din naman sa iyo yung surrender mo, kaya lang cleansed, sanitized, in a better version, in a better shape. Who knows? But be willing to pay, to part with ill-gotten wealth, so to speak. Be willing to unload needless baggage. Let it go. Ano ang ating ipinapahalagahan na hindi naman dapat binubuhat na nagpapabigat lang sa buhay natin, nagpapasikip lang ng ating hininga, at naglalayo lang sa atin sa Diyos. Hebrews 12:1, such a large crowd of witnesses is all around us. So we must get rid of everything that slows us down, especially the sin that just won't let go. And we must be determined to run the race that is ahead of us. Sabi niya, tumatakbo ka sa karera, paano ka mananalo? Paano ka makararating sa destination mo? Ang dami mong bit-bit. Bitawan mo yung mga bit-bit mo para gumaan ang buhay at makatakbo ka ng maluwag, mabilis, maginhawa, at matapos mo ang karerang dapat mong tapusin. Ano ang dapat natin mga bitawan para gumaan ang ating spiritual lives? Ano ang mga dapat nating tanggalin sa buhay para walang kaagaw ang Panginoon? Ano ang dapat nating i-let go so that we can welcome Jesus into our hearts and so that He can cleanse us, empower us, strengthen us, and allow us to bear fruits of righteousness. Dear God, we ask you to examine our hearts. Suriin niyo po kami, papagliwanagin yung aming isip, at makita namin na kami pala si Zacchaeus sa kwento. Salamat na lang may totoong Zacchaeus na gumawa nito. At dahil dyan dumadali na makita namin na aming mga sarili, kung iisipin namin kami mga Zacchaeus din. At kung paano nyo minahal, Panginoong Yesus, si Zacchaeus, salamat, mahal nyo rin kami ng ganun. Pinupuntahan, pinagtsatsagaan, binabalik-balikan, nais nyo kaming pagpalain. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid. Zacchaeus gave something up to fully welcome the Lord into his life. What must we give up? Hindi kalugihan, kundi isang malaking kapakinabangan na magsuko ng anumang hadlang sa ating spiritual growth. Lord, habang ang iyong mga anak ay nag-iisip, nagbulay-bulay, let your Spirit move freely in our midst. Teach us, guide us. Be with the Lord in silent meditation.